Yung last week ay, yung doon tayo sa, actually magkakasunod yan eh. Diba? Chapter 17, David and Goliath. 18 to 20, David and Jonathan. Ito naman ngayon, David and Saul. Ayan, para tayong may palabas na sinusundan lang. Ano? And last week, napag-usapan natin yung godly relationships. Ano? And it was very easy because kinumpara lang natin yung godly relationships na mayroon kagaya kay David and Jonathan, while as kinumpara din natin yung klase ng relationship na mayroon si Saul kay David. Kasi hindi naman ganun si David eh. Okay, si Saul kay David na kaya hindi naging maganda yung treatment ni Saul kay David ay dahil rooted to ungodliness or hindi tama yung puso niya towards kay David. And in fact, ang bottom talaga doon, ang bottom issue is wala yung puso ng Panginoon sa puso ni Saul. Yun talaga yung problem. Kay Jonathan, andun yung very evident na gusto ni Jonathan yung working ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sila naging magkaibigan ni David. Yan. And hindi ko na nakwento sa inyo ng buo yung chapter 20. Pero doon sa chapter 20 kasi ang nangyari doon na na-confirm ni Jonathan na talagang gustong patayin ng tatay niya, which is King Saul, si David. So, basahin nyo na lang kung paano mismo. Hopefully, nabasa nyo na. And nung na-confirm na yun, nagpapaalam si Jonathan kay David. At yung pagpapaalam nila na yun, nagyakapan sila. And kung nabasa nyo po yun, alam nyo kung ano yung na-imagine ko na paano nagpaalam si Jonathan kay David? Si David, grabe yung iyak niya, parang batang humahagulgol. Bakit? Kasi possibly na hindi na sila magkikita nitong kaibigan niya na ito. And ako masasabi ko, isa sa mga rason na yun, one is yun nga sa kanila ni Jonathan, pero isa rin factor na masasabi ko na, mapag-uusapan din natin ngayon kasi, ay dahil nakita niya si Saul na tatay niya. Alam mo yon yung feeling na wala ka namang ginawa sa tao, pero you feel betrayed dahil mahal mo naman yung tao eh. Pero hindi hindi na-reciprocate ng tao yung ginagawa mo sa kanya. Alright? Pero, ganun pa man, makikita natin dito na yung faithfulness, sino ba nagsabi sa kanila noon, difference ng loyalty sa faithfulness? Sino? Si Lian, no? Na makikita natin dito na yung difference ng loyalty sa faithfulness na si David, he was doing it hindi dahil sa ganito si Saul, dahil deserving si Saul, dahil more like dahil kung sino ang Diyos sa buhay niya. Yan. So, yun yung pag-uusapan po natin ngayon. Now, kagaya ng sa scripture reading natin kanina, magiging focus lang natin sa chapters 21 hanggang 24, ay sa chapter 24 lang talaga. Okay, so, we will run through dito po sa chapters 21 hanggang 23. Okay, run through lang ito, mabilisan lang. Para ma-picture natin paano dumating dito sa chapter 24 at bakit naging ganito na yung sitwasyon. So alam natin, kagaya na nabanggit natin kanina, pagdating ng chapter 20, confirm na gustong patayin ni King Saul si David out of envy. Okay? Out of bitterness. Alright. Dahil nga, yun, pinupuri si David ng mga tao kumpara sa kanya. Ayaw pare? Pakilipat nga isa para... Yun, okay na. Sige. Alright, sige. Ano lang ito? Ito yung pinaka-introduction natin. I-run through natin yung chapters 21 hanggang 23. Alright? Okay, so chapter 21, dito na nag-start na para siyang sino ba yung Cardo ba? Yung pagkahinahabol sa mga palabas sa PJ. Okay, ito na nagsimula na magtatakbo si David kasi nga yung mismong hari hinahanap siya. And of course, dahil yung hari ito may power sa buong kingdom. Kahit saan magtago si David, may power doon si Saul. So, nagsimula na magtatakbo si David. Nag-start tayo sa verses 1 to 9 na kung saan pumunta si David sa lugar na ang tawag ay Nob. Okay, doon sa Nob na yon ay nakausap niya ay yung isang priest ng pangalan ay Ahimelech. Alright? And doon si Ahimelech, nagtatanong, bakit ka nandito? Para naman sabi naman ni David, meron akong royal mission. O baga, meron akong mission order na nanggaling mismo sa hari. O, nagmamadali ako kaya wala akong masyadong dalang gamit. Ayan. And so sabing gano'n ni David, pwede ba akong humingi ng tinapay at pwede ba akong kumuha ng espada ko anong mayroong weapon na nandyan. Alright? And so ito naman pong si Ahimelech, binigay niya yung kumbaga yung nandoon sa showbread, yung offering dapat para sa tabernacle or sa temple, okay? Para doon sa mga nagiging offering sa tabernacle. Okay? Binigay niya na supposedly, by the way, para sa pari po yun. Okay, yun na sa Leviticus.
Plus, nung naghanap si David ng weapon, ang naibigay ni Ahimelech, dahil yun lang naman yung present, ay yung espada ni Goliath. And so, I would say talagang si David, malakas po siya. Hindi siya yung nai-imagine yung patpating bata. Kasi ang kinuha niyang weapon ni Goliath. Tinanggap niya yun. Okay? Alright. And so, nagpatuloy na si David sa kanya. And while na nangyayari yun sa conversation ni Ahimelech at saka ni David, nandoon na mayroong isang tao na na-introduce sa atin na ang pangalan ay si Doeg. Alam niyo ba yung series ng ano yan? House of David? Alam niyo ba yon? Bagong-bago siya. Maganda yung Chosen, pero ito nasa Prime Video ito, panoorin ninyo. Hindi siya sabihin ko na super accurate. Pag nanonood naman kayo ng kahit anong palabas, kahit sa nagkukwento, nagsustorytell, 75-25 po yan. Lagi po yun. Kaya huwag na kayong mag-alala kung hindi ganun ka-accurate. 75% biblical, 25% yung possibly na nangyari. Okay? So normal na yon. Pero panoorin nyo kasi hanggang doon pa lang siya sa chapter 17, which is yung napatay si Goliath. Pero ang ganda nung... Kasi kaya ako sinasabi, naalala ko, may isang karakter doon, actually si Doeg yun. Yan. Panoorin nyo na lang para mas maganda. Nanonood ako habang nagkatrabaho eh. Okay lang naman sa trabaho. Okay. And then narinig ni Doeg yung conversation nila ni Ahimelech at saka ni David. And so ito naman si Doeg, later on, hindi pa nabanggit dito sa chapter 21, later on, pagdating sa next chapter, siya yung magsusumbong kay Saul kung anong nangyari dito. Bida-bida itong tao na ito. Okay? Mamaya, abutin tayo doon. Okay. Tapos ngayon, pumunta na sa Gath. Alright? From Nob, pumunta ng Gath si David. Anong ginawa ni David? Gusto kong, ma-picture ninyo and ma-realize ninyo kung gaano ka natural na strategist si David. Na before siya may gawin na kahit ano, sinet niya muna lahat in order. Bakit? Pagdating niya po doon sa, papunta sa Gath, okay, ang reason doon, pumunta siya kay King Achish. Okay? Si King Achish nandun din. Kaya binid up din doon si King Achish eh. Okay. Of which, nasaan ito? Yung Gath ay outside of Israel na. Saan ito? Nasa Philistine. Alright? Bakit ka pupunta ng Philistine? Eh, kalaban mo ito. And in fact, kakapatay niya lang nung kalaban nila. Kasi si Goliath from Gath. Bakit? It was a risky move, pero strategist talaga siya. Kung nasa danger sa kingdom ng Israel, punta siya sa ibang kingdom. Diba? Sobrang lakas ng loob. And many Psalms. Okay? Kasama yung Psalm 56, Psalm 34, 56, 52. Marami dyan sa mga Psalms na sulat during this around 7 to 10 years yung lakbay ni David na nagtatakbo siya dahil kay Saul. Ganong katagal. Okay? And I would like to remind you, before chapter 17, nandoon na, sa chapter 16 nata, na kung saan, na anointed na, okay? Anointed na si David ni Prophet Samuel, pero hindi pa appointed. Yung kilala natin, appointed, pero hindi anointed, no? Okay, ito, anointed muna si David, pero it took many years bago siya inappoint as king. And si David, I would say, hindi niya neglect or hindi siya nainis, walang bitterness sa kanya na, Lord, nagtatakbo ako all these years? Kala ko ba anointed mo na ako pero walang reklamo tayo nabasa sa Panginoon. In fact, it draw him closer to God habang nangyayari itong pagtakbo niya. Anyhow, pagharap niya doon kay King Achish, right, sabi ng mga tao, ito yung tumitira sa atin. Tapos babayaan lang natin. Okay, anong ginawa ni David? Kung nabasa niyo yung part ng Bible, nung una ko siya nabasa, natawa talaga ako. At the same time, manghang-mangha ako kay David kasi nagbaliw-baliwan siya. Ang sabi doon sa Bible, tumingin siya sa pader, tapos yung lawa niya, hinayaan niya tumulo sa balbas niya. Tapos habang nag-uusap sila, pinapakinggan niya lang, sabing gano'n ni King Achish, kita niyo, baliw na oh. Kita niyo, nasiraan na ng ulo, siguro kakahabol sa kanya nung hari niya. Edi, una na tayong pakialam dyan. So gano'n ka-smart si David. Di ba aling magmukhang tanga, basta ligtas ka. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Okay, chapter 22. Okay? Habang si David ay nagtatakbo, gumagawa ng paraan, right? Ito namang si Saul, lalong nagiging praning. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinabi doon sa earlier chapters, nang sabi na ang Diyos nagpadala ng evil spirit, hindi siya literal na aswang o ano tawag mo dyan na demonyo. Hindi. Yung evil spirit is the spirit of distress. Alright? So kaya lalo na ba paranoid? May napanood ako na pambatang Bible story, nasabing ganon, yung sinend down na spirit kay Saul, na-imagine, nasubukan nyo na yung merong bango na dumadapo sa tenga mo, tapos wala kang magawa. Parang ganon yung nangyari kay Saul, pero sa loob ng utak niya.
So hindi niya ma-shutdown. Kasi all throughout, tuloy-tuloy na nagdi-istorbo sa pag-iisip niya. Yan. Kaya grabe na lang yung stress ni Saul. Pero again, dahil yon sa nilalabanan niya yung kalooban ng Diyos. Nakakalungkot nga talaga yung posisyon ni Saul kasi, di ba nabasa natin yung earlier chapters na parang akala niya, sumusunod pa rin siya sa Diyos. Ito totoo lang, malayo na yung heart niya. Okay. So pumunta siya doon sa Cave of Adullam. Si David to. Okay. Punta si David sa Cave of Adullam. Pagdating niya doon, eto na. Nagkaroon, nung pagdating niya doon, dahil alam ng mga tao na tumatakbo siya, and then, naturally, yung mga taong may pagkakautang, mga marginalized, yung mga, siguro, poor of the poorest, yan, yung mga kawawang mga tao, around 400 of them, nakita nila si David as potential leader. Alam mo yung may nakita kang, ito, siguro, iaahon tayo nito sa hirap. Biko Soto, de joke lang. Siguro, ito, mukhang, ito yung nararanasan ko, ito yung nararamdaman ko, this is a potential leader that can help me. And so naturally, ang sabi to, 400 yung mga tao na sumama sa kanya. Amazingly, pag nabasa niyo yung 2 Samuel, mamamangha kayo kung bakit very significant itong mga dinaanan ni David. Why? This marks the beginning of David's transformation from a commander of war to becoming a king. Kaya nga sabi ko sa inyo, even yung pagtakbo ni David, yung pagtakas niya, it was necessary. 7 to 10 years was necessary. Why? Parang ayun yung quote-unquote wilderness experience si David para magkaroon siya ng transformation and be ready sa position na ibibigay sa kanya. Nasubukan niyo na kumain ng saging na matigas pa. Yung kinuha mo sa puno, tapos hinawak-hawakan mong ganun. Ay, pwede na to, malambot-lambot na. Amoy-amoy mo, medyo matamis na. Tapos kinain mo, hindi pa pala hinog. Kasi di ba may mga saging naman na kulay green talaga, pwede mo nang kainin. May mga ganun eh, pero ilan lang yun, hindi lahat. Kinain mo, inisip mo, hinog-hinog na. Anong lasa? Diba? Pakla. Sa Kapampangan, takla. Joke lang. Pakla yun. Sasabit siyang ngipin mo. Hindi masarap. Bakit? Hilaw. Pag si David nilagay ng Diyos masyadong maaga sa posisyon, hilaw. Kaya nga, kung may pinipray ka, napag-usapan natin yung prayer about kay Hannah, pag merong may bibigay sa iyo ng Panginoon, hindi pwede ibigay sa iyo ng Diyos ng hilaw. Okay? Kailangan yun ihanda ka muna. Kasi bakit? Ang sabi ng James, ng Book of James, hindi si James. Okay? Kung sakaling may isang James na pamangkin nila, Kuya Frank, na doon sa Hagonoy, 3 James na tayo dito. Okay? Saan ako? Book of James, thank you. Kasi kung ano papasok sa isip, may evil spirit din. Okay? Nakalimutan ko talaga. James. Book of James, nasaan ako? Ayun, hilaw. Sabi doon, masama, makakasama sa'yo. Ayan, makakasama sa'yo kapag binigay ka agad. Ayan, baka mamaya, kumbaga ba, may murderous na klase ng intent, hindi mabuti. Okay? Kaya yun, transformation ni David yun. Tingnan ninyo, gaano katagal si Joshua bago binigay sa kanya yung leadership? 40 years. Hindi naman kagad binigay sa kanya. Si Moses muna. Okay? So anyway. Alright. Sa verse 3, ito kaya sabi ko, strategist. Habang nangyayari lahat yun kay David, sinecure niya naman yung pamilya niya. Guess where? Kung binasa nyo na ito. Sana unahan nyo ko Unahan nyo ko. Baka basahin nyo na kagad na ito nangyayari para mas madali. Saan? Okay. Binigay niya sa King of Moab. Andiyan na. Tatanungin ko sana kasi mga nakasulat na dyan eh. Bakit sa King of Moab? Kasi lola ni David si Ruth na isang Moabites. Wala sa Bible yun, hindi nakasulat, nilagay na natin kagad dyan. Okay? So, very smart. But again, at the same time, very risky. Bakit? Kalaban din nila ang Moab. Okay? Hindi lang yung Gath, hindi lang yung Amalekites, hindi lang yung mga Hittites. Alright? So, doon niya binigay kanyang mga magulang. Iniwan niya muna para secured, pwede siya lumaban. Ngayon, for the first time, may isang, parang palabas talaga. For the first time, may nag-appear na another character, si Prophet Gad. Okay? G-A-D Alright. Etong si Prophet Gad, later on, pagdating ng 2 Samuel, habang king na si David, ito yung isa sa magiging mga primary na mga prophet counselor niya. At dito rin humingi si David, habang nagtatakbo siya, dito siya humingi ng payo, ano yung gagawin ko? Sabihin ko na nga, baka makalimutan ko eh. Yung 400, pagdating ng 2 Samuel, ay yun yung tatawagin na mighty men of David.
Yun yung mga doon manggagaling, yung pumapatay, isang tao pumapatay ng 400 hanggang 800 per day. Saan galing? From ashes. Later on, maaangas na killer. Kaya sabi ko, sobrang ganda. Alam niyo ba, nung binabasa ko itong 1 2 Samuel hanggang Chronicles, nakapag-ganon ako sa airport. Lupit. Sabi ko, saan ang kanto na palabas? Ha? Ayun yun, napakaganda niya. Yung isa doon, sa sobrang ang dami niya napatay, ang sabi ng Bible sa 2 Samuel, pag tinatanggal niya yung kamay niya sa sword, nakadikit na, hindi niya mabuka yung kamay niya. So, sobrang dami niya na napatay. Angas nun. Sayang niyo. Okay. So, dito rin si Prophet God, kaya significant din siya, niready ng Panginoon, pati yung mga taong makakasama ni David sa kingdom later on. Kaya, sa lowest point ng buhay ni David, pinakita na ng Panginoon kung sino mga mapagkakatiwalaan niya. Oh, di ba? Gangster. Okay. 6 to 19. Makikita natin na mas lalong nabuang si Saul. Bakit? Nandun yung eksena na kung saan ay inaway-away niya yung kanyang mga tao. Sabi niya, siguro kayo rin, katulad kay David, no? May pinaplot din kayo against me. O pati yung anak ko, kampi-kampi na sa kanya, kalaban ko na rin, pati anak ko, nalaso na yung isip niya. O, galit na si Saul. Alright, and dito, bumalik na naman si Doeg. Si Doeg, bida-bida nandoon. Kasi ang sabi doon, chief siya ng mga taga-alaga ng mga sheep. Okay. Si Doeg nagbanggit, oh hari, alam mo ba? Alam mo talaga, yung makakatiwalaan yung mga taong ganyan. No? Ayun, ganun. Hari, alam mo ba? Nandun ako sa may Nob. Alright? Narinig ko si Ahimelech na nakikipag-usap kay David. Nagalit siyempre si Saul nagalit. Sabi niya, aba, kita nyo? Sinasabi ko na, nagkakampi kayo kay David. So sabi nga ni King Saul, tinawag niya yung mga tauhan niya, patayin niyo lahat ng mga pari doon. Si Raulo, no? Patayin niyo lahat ng mga pari doon. May naalala kayong ganyan sa New Testament? Tingin mo, sanggol yung pinapatay. Herod, ganyan din. Kasi pag nabuang-buang talaga, hindi talaga mabuti. Napatay niya rin. Di ba yung mga sanggol naman? Okay. So, eto na. Walang gustong pumatay. Sabi ni Doeg, sige ako na lang. Volunteer din. Sabi kasi ni Saul, ikaw Doeg, ikaw na lang mamatay. Si Doeg, walang pabida-bida rin Gusto niya magpalakas sa Sara 85. Siya yung pumatay sa mga pari. Alright? Ayun. Kaya may yung Psalm 52. Ayun. Di natin basahin kayo magbasa. Nung Psalm 34, 52, 56, 59. Ayan. Alright. Tapos, habang nagkikilling spree doon sa Nob, alright, si Abiathar, na anak ni Ahimelech, ay nakatakas. At doon, pumunta siya kay David, dahil alam nila kung nasaan si David, may small circle sila. Pinuntahan niya ngayon doon si David at nagdala siya ng ephod. Hindi pa sa chapter na ito, sa next chapter pa natin nalaman na nagdala siya ng ephod. Importante yung ephod, mamaya. Okay, chapter 23. Alright. Habang nagtatakbo si David, nagtatago siya sa lugar ng mga Philistines, nalaman niya na inaatake ng mga Philistines ang Keilah. Alright. Nung nalaman niya yun, kailangan ng tulong ng Keilah, kahit na may nangyayaring distress sa buhay ni David, he was available to help. Yan. Okay? So, tinulungan niya, which is yun, nasa south, nasa Judah, itong Keilah. Tinanong niya, yan, nakasulat dyan. Tinanong niya actually ang Panginoon at least twice through the ephod. Okay? Kasi kailangan yung ephod, yung Turim, as medium ng pakikipag-usap sa Panginoon. Okay? So, yun. Ayan, sorry. Diretso ko na lang Ay, sabi ng Panginoon, sige, sugurin mo pumunta sa Keilah, tulungan mo ang mga Keilites. Alright. Ngayon, si David learns of Saul's approach and again seeks God's counsel. Nalaman niya dahil nalaman ni King Saul na nandun siya sa Keilah, so si King Saul ngayon, pupunta ngayon ng Keilah. Ayan. So sabing gano'n ni David, Panginoon, magtatago ba ako dito sa Keilah or aalis ako? Mapagkakatiwalaan ko ba itong mga taga-Keilah? Anong sabi ng Panginoon? Hindi. Umalis ka dyan, itatraidorin ka nila. Yung mismong mga taong niligtas ni David, sila mismo yung nagtraidor sa kanila. Okay. Pero okay lang kay David, basta ako, tumawa ko ng tama. Ayan. Ito si Saul na. Pag alis ni David doon sa Keilah, hindi na sila 400. Ilan na? Nanganganak, no? Ay, kaya nga sabi ko nga dito, mga ako nung binabasa ko sa no? Niready ng Panginoon lahat tong kailangan na tool ni David. Para before siya maging king, meron na siyang circle niya na mapagkakatiwalaan niya. Meron siyang 600 men na. Ito yung again, mighty men of David. Mababasa yung 2 Samuel. And so, nung nalaman ni Jonathan kung nasaan si David, hindi alam ni Saul, obviously,
Pinuntahan niya si David. And doon siya sa wilderness of Ziph. Alright. Ito yung gusto kong sinabi ni Jonathan. Sabi nga rin ni Jonathan kay David, ikaw, magiging hari ka. Alam niyo yung ang tagal niyo di nakita ng tropa mo, tapos nag-update kayo sa isa't isa. Nag-update sila sa isa't isa. Ito yung gusto kong sinabi ni Jonathan. Sabi ni Jonathan kay David, magiging hari ka. Tapos ako, alalay mo ako. Ganda, no? Si Jonathan hindi niya nakita na kabawasan na maging alalay ni David. Yung ibig sabihin niya dyan na, I shall be next unto you. I'll be your number 2. Ay, kalambing. Ano? So, love na love niya talaga si David. Kasi nga, if you know the story, alam niyo, ang lungkot. Nung nababasa ko siya ulit, nalulungkot kami. Nalulungkot kami ni Hannah kasi alam mo kung ano mangyayari later on eh. Kaya gets ko kung bakit love na love ni David si Mephibosheth eh. Anyhow. Alright. Another betrayal. Bakit? Yung mga Z-fights? Yes. Ganun ulit. Tatry do rin ng Z-fights si David. Kasi lahat sila takot kay Saul, tsaka palakas sa hari eh. So alam, syempre dapat doon ka sa tama. Alright. And so, munti ka na maabot ni Saul si David doon sa Maon. Kaso nga nagkaroon ng atake ulit, so kailangan umatras ni Saul para labanan yung mga Philistines. Alright. At andito na tayo sa lugar ng En-Gedi. Okay? Search nyo kahit sa YouTube, mas maganda sa YouTube. Search nyo yung En-Gedi. Very smart ang Panginoon talaga. Kasi talaga eh, deserts talaga, dry areas yung paligid kung saan nagtatakbo si David. Pero for some reason, yung exact place kung saan napupunta, mayroong kompleto yung provision. Isa dito yung En-Gedi. Kasi yung En-Gedi, papunta doon, desert, pagdating doon, biglang may mga caves tsaka oasis. Yan. Kaya secure naman. And dito na tayo sa chapter 24. Okay. Before we continue, alright, I would like you to remember itong 3 chapters na mabilisan natin dinaanan. Okay? Number 1, pressure reveals the condition of our heart. Naalala niyo yung sinabi ni Pastor, pangalan nito? Athlete natin? Pastor Lena. Diba? Ano yung sabi ni Pastor Lena? Yung test, okay, sorry? Yung test, hindi ka pinapalakas. It reveals your strength. Di naman pupunta ka rin ng competition, lumalakas dahil sa competition. Hindi. Yung training mo yung nagpalakas sa'yo bago ka dumating doon sa competition. Alright. Yung buong pressure na nangyari kay David for all those many years, okay? Pinakita ko ano yung condition ng heart ni David, which is what? He would always turn to God. Hirap na ng heart ni David, marami nang tumatraidor sa kanya. Siguro, ako masabi ko, dumating sa point na si David, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Lagi siyang babalik sa Panginoon. Panginoon, anong gagawin ko? Panginoon, anong gagawin ko? Panginoon, tama ba to? Very evident yung pag binasa natin yung chapters na dinaanan natin. While as si Saul, okay, si Saul dahil he was also in a pressure, pero sa sarili niyang kagawan, he turned to destruction. And yung nakakalungkot na nangyari kay Saul. And hindi naman natin sinasantabi na si Saul, he started good, but he is ending terribly. Ano ho? Kaya sa Psalm 34, yan. Yung sabi ko sa inyo, ito rin yun, nagtatakbo si David, pero lagi siya pinupuri niya ang Panginoon. Sabi niya, yung enemies ko, I am surrounded by my enemies. Pero yung peace ko nasa Panginoon. Grabe naman yung faith ni David sa Panginoon during that time. Let me share you a story. Are you familiar with the Ike Brown story? This is somehow not very recent. 2009, mga ganon. Okay, ito medyo bago na ito eh. Pwede nyo i-search later on, sabihin ko sa inyo mamaya. Okay, Ike Brown story. Ito si Ike Brown, he is a Christian. And mga 2000, wait lang, 6, mga ganun, 2006 ata, hindi ako nagkakamali. Yung anak niya, he was still in college back then, and 21 years old, na doon sa bahay ng mga kaibigan niya. Christians din. Alright. Ngayon, naglalaro sila ng computer games. Nag-video games sila. Ngayon, si Ike, he was a former policeman. And so, one night, dumating yung isa sa mga lieutenants niya before, and kinatok siya sa bahay. Sabi sa kanya, I have news for you. Sabi nga nun, yung anak mo napatay. Bakit? Merong isang tao doon, by the name of Takoya Kreiner. Yan. Na nilooban sila habang naglalaro sila. At ang kwento nung isa sa kaibigan doon, pumasok lang daw all of a sudden, dahil sabog sa droga, nung pumasok doon, gustong kumuha ng, pwedeng mapambili ng droga. And so, dahil sabog na nga, pinatay niya yung dalawa. Okay?
obviously, hindi sila magkakakilala. And so, long story short, after mailibing si Junior, si Ike Brown Jr., after 3 years, doon pala nangyari yung hearing. Medyo matagal din yung proseso. Okay. And sabing ganun ni Ike, papunta daw doon sa trial court, nai-imagine niya, gusto niya ng revenge. Gusto niya talagang gumante. Kasi yung anak niya na yun, panganay niya. Pag-graduate ng college at mahal na mahal niya. Obviously. No? Mahal na mahal niya anak niya. So papunta doon, ini-imagine niya na sasaktan niya siguro pag nakita niya for the first time, in person. Siguro, gusto niya talagang makaganti. Yun yung iniisip niya. But for some reason, pagdating doon ni Ike, and for the first time, nakaharapan niya na si Takoya, sabi niya, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. I felt love. It was weird. I cannot explain it. Sinulat ko ba dito? Okay. It was weird. Ito pala. Sinulat ko para, baka mali yung sabihin ko eh. Sabi niya, when the day came for court and I see him for the first time, I tell you, I just loved him. Sabi niya ganon. I can't explain it. I did not have the feelings I thought I was going to have. I thought I was going to be angry. I hate you. I want you to die. But none of that. It was very weird, ano? Sabi nga dito, a lot of people still don't understand me. And for a while, I did not understand me. Sabi ni Brown. But I realized that it was not me, but the God in me that was really doing something that didn't even know was taking place. There are certain things na alam mong kung on your own ay hindi siguro mag-grow sa'yo. Hindi mo siya magagawa on your own. Pero nung ikaw ay naging mananampalataya, naging Kristiyano ka, some things na siguro for other people may seem weird. Pero it becomes natural to you and you love to do it, you want to do it, and even I'll be honest lang, yung dati yung sinasabi ng mga tao na, I love you. Yung kahit hindi naman ka mag-anak, o hindi naman romantically speaking, alam nyo ba na, sa totoo lang, hindi ko magets yun. Hindi ko talaga siya gets. Yung, for example, nagkita kami ng mga tropa, ganyan, yung sabihin mo, pare, I love you. Weirdo yun. I don't get it. And again, I'll be honest, kahit naging Christian na ako, nag-start ako magpastor, hindi ko magets yung sasabihin ko sa membro ko na, sa church members na, mahal ko itong mga membro ko na to. I'll be honest, hindi ko siya gets. It took a while. Na finally, oo nga, no. Si Hana nga na, sa akin niya, parang lahat, kahit sinong tao, pag dito talaga, lalo na pag si CBC, okay, kahit yung iba nating kapatid na sa ibang church, parang kahit ano pang mangyari, lagi akong, hindi, benefit of the doubt. Alam niya na yung linya ko eh. Okay. Laging, hindi, ganito yan. It becomes, alam ko, again, sabi ko kay Calvin, nagkukwento kami, alam kong hindi sa akin yun kasi I don't love people. Lumalabas yung love na yun dahil doon sa Holy Spirit na nananahan sa'yo and developing yung love na yun sa mga tao. And I would say, it is the same dito po kay Ike Brown, na yung kahit nakaharap niya na yung mismong pumatay sa anak niya, nakaramdam pa rin siya ng love toward this person. Ano ho? Very quickly, we will run through chapter 24. Okay. So, point number 1, mabilis na ito, the test of trust. Okay. So, ano nangyari dito? Si David nagtatago na dito sa cave ng En-Gedi, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, at dito, hindi alam ni Saul na nandito si David. Ganito po kasi nangyari. Pumasok si Saul doon sa cave para may gawin. Okay. Ano yung gagawin niya? Basahin natin, ha? Sige. Start ko sa verse 21. It came to pass when Saul was returned from following the Philistines that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of En-Gedi. So basta alam niya na sa En-Gedi. Hindi niya alam nandun sa specific cave din na yon. Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel. Kumbaga ba ito yung kanilang habang equivalent natin dyan. Ito yung kanilang SWAT. Okay? Ito yung special forces nila. Ayan, 3,000. Pambira, ilan lang yung tao nakakalabanin mo, no? 3,000 na special forces. And went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats, or En-Gedi, yung translation niya. And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave, and Saul went in to cover his feet. And David and his men remained in the sides of the cave.
Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? And Saul went in to cover his feet. Tapos yung mga tauhan niya, pinalabas niya. Sa tingin niyo, ano yan? Si Saul daw, isipin niyo, bakit yung mga tauhan ni Saul, yung 3,000 na sundalo niya, pinalabas niya? At ang sabi ng King James, to cover his feet. Ano yung ibig sabihin nun? Sa ibang translation, nakalagay doon, to relieve himself. Okay? Alam niyo na, ano yung sabihin nun? Yan. Si Saul, pumunta ng kuweba para dumumi. Ang King James magaling. Okay? Ano to yung Shakespearean to? To cover his feet. Ano nangyayari pag mag-CR ka? Binababa mo yung pants mo, nako-cover yung feet. Yan. Okay. Ang galing ng King James, di ba? Yan. Alam nyo na yun, every time mabasa yung cover his feet, dumumi lang pala ito. Ano ba itong King James? Okay. Alright. Kaya wala yung mga tao niya. 3,000 na special forces, pinalabas niya. Hindi niya alam, pagdating sa verse 4, ano sabi dyan? And the men of David said unto him, Behold, the day of which the Lord said unto you, Behold, I will deliver that enemy to thine hand. Alam nila na nakikipag-usap si David sa Panginoon at alam nilang sinasabi ng Panginoon kay David na darating yung araw na ibibigay lahat ng mga kalaban mo sa kamay mo. So sabi ng mga tauhan ni David, yung kanyang 600 na mighty men, eto na yun, leader. Eto na yung makakaganti ka na. Siguro excited na sila, naglabas siguro ng maliit na dagger si David, no? Andun na, dumudumi na lang, isang saksak na lang yun, isang ganun na lang yun, tapos na eh. Alam niyo yung wag na. Papatayin niya na. Ganun, siguro dahan-dahan, biglang bumaba si David. Ginagawa nito, sabi ng mga tao niya. Anong ginawa ni David? Binawasan niya na yung laylayan ng damit, kasi tumanda eh. Binawasan yung laylayan na ng damit. Tapos umalis na. Kung ikaw yung mighty man in David at inis na inis ka rin kay Saul, anong maramdaman mo? Pati kay David, may inis ka na din. Ano ba? Nandito na nga, tapos na yung problema natin. Ilang taon na tayong nagtatakbo, David. Tapos na, papatahin mo na lang, isang saksak na lang, alis tayo, tapos na. Ikaw na yung hari. Ikaw na inaantay ng mga tao. Ano explanation ni David? Tatalon tayo. Verse 6. And he said unto his men, look closely, the Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. Lupit. Kaya nga sabi ko, it's not loyalty, it's faithfulness. At specific, kinote ni David, not for the sake of Saul. Anong ginamit niya? Ano sabi niya? Because he is the Lord's anointed. He is not doing this for the sake of Saul. Partly yes, kasi mahal ni David si Saul. Kaya nga, again, it's weird. It's weird in the part of David kasi mahal niya si Saul. Pero more than that, mahal niya ang Panginoon kaya siya nagiging mabait kay Saul. He was faithful, not just loyal. Obedient sa Panginoon. Ito yung inappoint ng Panginoon. I'll be faithful to God to respect him. And alam niyo yung lagi natin sinasabi na walang message na coincidence. Pag nagde-devotion kayo, di ba laging, ay, sakto ah. Alam niyo ba nung doon kami sa Cebu, first day ng camp, ng death camp, devotion ko ng Monday, alam niyo kung saan? Exodus chapter 4. Ano nangyari doon? Nung nakikipag-usap si Moses kay Jehovah, sabi niya gano'n na, hindi ko kaya magsalita. Utal ako eh. Ano sabi gano'n ng Panginoon? Bakit? Sino ba naglikha sa mga nakakapagsalita? Sa mga pipi at sa mga bingi? Sabi ko, ala. So, ibig sabihin, hindi pala curse, hindi pala disability ang pagiging deaf and mute. Part pala sa design ng Diyos. Next time na lang yan. Ganda yung devotion ka na yan. Walang hindi ko. At sabi ko sa hindi ko, alam niyo kung bakit? Kakatapos na ng eleksyon. Saktong-sakto yung message natin. Why? Sabi nga ni Tito Ray, nung prayer meeting nung Wednesday, isama natin yung prayer na yung mga Pilipino will be respectful sa mga offices na binibigay ng Panginoon. Ito again, honestly speaking lang, nauunawaan ko kayo pa hindi tayo gustong nakaupo sa posisyon. Diba? Kasi ganito yan eh. Pero at the same time, pinahintulutan ng Diyos umupo eh. Anong utos sa atin ng Panginoon? Romans 13. Ipanalangin natin. Ipanalangin natin yung mga nakaupo. Ipanalangin natin kung sino yung mga nagiging leader. Okay? Whether in the government, okay? Sa school ninyo, kung sino yung position, sa inyong trabaho, sa ating church, okay? Para we can build this attitude and character na we can be respectful sa authorities na nilalagay ng Diyos. At naniniwala ko, lahat ng authorities, either nilagay ng Diyos or pinahintulutan ng Diyos.
Alam niyo yung difference nun? Ha? Kasi may pagkakataon na pinahintulutan lang ng Diyos. Anong example? Si Saul. Okay? Nilagay ng Panginoon si Saul dito. Kasi somehow, pasaway din naman talagang Israel eh. Okay? So, kailangan si David, in spite of these things na nangyayari sa kanya, alam niya ang pinagkakatiwalaan niya, hindi yung mighty men niya, hindi itong place kung nasaan siya, hindi kung ano yung, kung sino yung magiging kakampi niya, na alam ko may mga kakampi rin ako, tapos ayun yung gagawin niyang method of comfort niya para hindi siya ma-depress. Ano yung ginawa niyang gamot? Alam kong mapagkakatiwalaan ko ang Diyos kahit anong sitwasyon. Kahit ganito yung nangyayari. Kaya hindi ko kinakailangan humantong sa maling desisyon. Napapatayin ko yung anointed ng Panginoon. Kung kalaban ko ito, kung Philistine ito, kung hari ito na kalaban ko, sinabi sa akin ng Panginoon, papatayin ko yan. Pero hindi porket kaya kong gagawin ko. Yeah? Ito yung diferensya. Okay? Here's a spiritual principle. Okay? True faith. True faith is tested not when we are powerless. So wala kang magawa nun eh. Kailan na nangyayari yung talagang genuine faith? When we have the power to act and choose to wait on God instead. Hindi porket may kaya kang gawin. Hindi porket nandoon sa power mo. Okay? Hindi dahil sa capable ka, you have the means. Gagawin mo. Okay? Mas mahahanapin natin, ito ba yung gusto ng Panginoon? Alright? And so, restraint in moments of pain is a sign of trust in God's justice. Number 2, testimony. The test of trust, habang nandun siya sa cave, ngayon naman yung testimony ng integrity ni David. Alright? He was able to speak truth with honor. Paglabas sa kuweba, ano pong nangyari? Okay, Paglabas sa kuweba ni David, ni Saul, ano nangyari? Paglabas niyang gano'n, verse 11, talon tayo ha. Okay, verse 11. Moreover, tinawag niya si Saul, sabi ni David kay Saul, Father! Ba't tinawag niya Father? Ha? Okay. 1, out of respect. Number 2, tatay niya talaga si Saul. Hala, may chismis na naman tayong nalaman. Hindi. Yung asawa niya, tatay ni Saul. Di ba? Si Michal. Okay, sabi niya, Father! Tatay niya plus, yung sabi ni Hannah, treatment niya, love na love niya si Saul eh. Iniiyakan niya nga si Saul eh. Ayaw niya nga patayin eh. Love niya dahil sa love niya sa Panginoon. So, sabi niya, verse 11, basahin ko na lang baka ano sabihin ko ng language. Moreover, my father, see the skirt of thy robe in my hand. For in that I cut off the skirt of your robe, and killed thee not. Know thou and see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not sinned against thee, against you. Yet thou huntest my soul to take it. Mahal kong ama, bakit mo ako, wala man ako masamang balak sa'yo. Ba't kasi nakikinig ako kani-kanino mga tao? Ba't gusto mo akong patayin? Ang buti ng intention ko sa'yo, verse 12, the Lord, Jehovah judge between me and you, and the Lord avenge me of you, but mine hand shall not be upon thee. Parang ganito yung sinasabi ni David. Di baling patayin mo ako, di lang kita patayin. Di baling gawan mo ako na masama, pero di kita gagawa na masama. Nakita niya yung puso ni David? Sabihin natin, Old Testament iba kasi. New Testament mas grabe. Old Testament to. Old Testament character si David. Pero he was able to manifest itong love niya sa Panginoon sa kalaban niya. Sino tayo ngayon? Paano tayo wala na tayong rason, no? Pwede natin sabihin, kasi si Jesus, Diyos siya, talagang mabait yun. Pag nung sinabi niya, love your enemy, madali sa kanya, mabait siya eh. Ito si David, murderer to. Later on, nalaman natin na pati yung asawa ng kaibigan niya, inasawa niya. Masamang tao si David. But, in spite ng kahinaan ni David, he was able to love his enemy. What's our excuse? No? Here's a thematic principle na I want to get. Sinong kausap ni David nung sinasabi niya na I cannot touch the Lord's anointed? Sino kausap niya? Ha? Sino? Hindi ako ha? Clue. Hindi ako. Mga tao niya. Mga tao niya. So what does it say? Alright. Si David, he appeals not based on vengeance but on truth and conscience. Okay? Gusto niyang malaman ng mga tao niya, okay, na ito dapat tayo. Ito ako, ito rin dapat kayo. Okay? He models how we also should confront others with humility, restraint, and God consciousness. What would God be doing in this situation? Ano yung gugustuhin ng Panginoon sa ganitong sitwasyon?
sa taong ayaw ko, sa taong kinaiinisan ko, sa taong galit ako. Alam nyo, para mag-switch, gawin nyo yung ginawa ni David. Anong tingin ng Diyos sa kanya? At ang tingin ng Diyos sa kanya, Romans 5:8. Ano yan? While we were yet sinners, Christ died for us. Si Jesus, minahal niya na tayo. Sabi kanina ng mga bata, no? Si Jesus, minahal niya na tayo not because we deserve it. Minahal na tayo ng Panginoon the very time we don't deserve it. Kaya, we can embrace yung sinabi ng Panginoon, love your enemies. He modeled it. Alright? Integrity speaks even when misunderstood. Singit ko lang ito, not being too political. Alam niyo yung, ano yun? Anti-epal? Anti-epal ba yun? Okay. Alam niyo ba yung anti-epal law? Familiar kayo doon? Bawal ka magpapansin ganun, anti-epal law. Hindi. Ang anti-epal law, sa Pasig. Kaya sabi ko, baka masyado kakabanggit ko lang. Okay. Ang anti-epal law, bawal ilagay yung pangalan ng politiko sa any project. So for example, ginagawa yung kalsada. Okay? Ginagawa yung kalsada, bawal ilagay yung pangalan dyan ng mayor, ng gobernador, ng congressman, o kung sino pa man. Kaya anti-epal. Bawal ka magpapapel. Gets? Yun ang anti-epal. Ginawa ni Vico yun. Ginawa niyang city ordinance. Ginawa niyang batas. Or nila rather. Kasi kailangan mo ng konsihal, saka ng vice mayor, maipasa yun para maging ordinance. Alright. Alam niyo kung ano naging problema niya later on? Sabi ng mga kalaban niya, wala siyang ginagawa. Kasi bakit? Ang nakasanayan, ang traditional politician sa atin, kapag may ginagawa ka, kailangan mo ilagay pangalan mo dun. Pero he was willing to risk it. Why? It was the righteous thing to do. Ano sabi ni Vico, ha? Sabi niya ganun, bakit? Pera ko ba yun? Ba't nilalagay ko yung pangalan ko? Trabaho ko yun eh. Oh, pera ng bayan yun, ba't nilalagay ko yung pangalan ko? Gastos ba ng pamilya namin yun? Oh, pera ng bayan yun eh. Ba't nilalagay yung pangalan? Kaya anti-epal law. And mga kapatid, when you practice ng tama yung integrity mo, most of the time, you will be misunderstood. Okay? And so, integrity, if you're really serious to practice integrity, maraming pagkakataon na you will be misunderstood. Greatest example, Jesus. Most understood person in the whole history. Okay? Secondly, our conduct in conflict should reflect God's righteousness, not our emotions. Alam ko naman na most of the time yung emotion natin talaga nangunguna eh. Pero lagi natin sinasabi, di ba? Pag masyadong mataas ang emosyon, madalas mali ang desisyon. Okay? Kaya wag laging emosyon. Hahanapin natin kung ano yung katwiran ng Panginoon. Ano yon? Seek ye first the kingdom of God. Yun yun. Okay? Third, tapos na tayo kagad. Bilis lang, no? Sige, bilis lang. Bagong buhay na tayo eh. Hindi kasi, okay. Tatalon tayo ng konti. Okay. Hustisya ng Panginoon. Talan tayo ha. Punta tayo ng Romans 12. Okay, Romans 12. Huwag mo ilagay dyan ha. Para ano. Pag wala pa kayong Bible, bili kayong Bible. Okay. Okay, Romans 12. Okay lang whether digital Bible or physical Bible. Kaya gusto ko ma-encourage tayo na nagbubukla tayo ng Bible kahit nasaan. Okay. Romans 12 verse 19. Pag wala, makishare kayo sa iba. Okay, verse 19. Ano sabi dyan? Dearly beloved, avenge not yourselves. This is actually quoting also in the Old Testament. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Ha? Huwag ka akong gaganti, pero hayaan ko yung galit. Paano yun? Ito na. For it is written, vengeance is mine, I will repay. Sino nagsalita? Saith the Lord. Sabi nga ito ng Panginoon ganito, alam ko minsan bad trip talaga. Naunawa ko minsan nakakainis talaga. Pero huwag ikaw yung gaganti. Hayaan mo lang muna. Ang trabaho mo mag-love. Ang trabaho mo mag-understand. Tapos ano yung sinabi ulit doon? Give place unto wrath. Hayaan mo na yung Panginoon. Mas eksakto yung gagawin ng Panginoon. Here's a theological insight sa ginawa ni David. Okay? Kasi yung justice ng Panginoon, ganito po yan. It's perfect in scope, timely in execution, and redemptive in purpose. Papaano? Perfect in scope. Alam ng Panginoon kung sino yung gagantihan niya. Okay? Minsan pumapasok sa isip natin, di ba? Sabi sa Psalm, bakit ang wicked nito? Wicked nung paraan niya kumita ng pera. Ang wicked nung treatment niya sa mga tao. He is a hypocrite, so on and so forth. Okay? Tandaan ninyo, walang bagay na hindi nalalaman ng Diyos.
Okay? Alam ng Panginoon. Ano yung sabi nila? Lintik lang ang walang ganti. Nalaman ko, batanda na ako, nalaman ko ano yung lintik. Alam niyo ano yung lintik? Kidlat pala yun. Kaya lintik ko lang kasi wala ka talaga magawa eh. Nakidlatan ka na. Okay? Alam ng Panginoon kung saan at kung sino. Pati yung paraan kung paano siya gaganti. Perfect yun. Okay? And timely. Inisip natin na dapat ngayon na. Okay? Ewan ko, tama ba itong sinasabi ko na ito? Pero, eto kung halimbawa hindi mananampalataya yun, so ginawa ka na masama. Isipin mo na lang, pupuntang impyerno yun. Isipin mo na lang yun, ikaw pa magagantihan mo ng Panginoon, kaya literal. Kung paano kung mananampalataya, hayaan mo pa rin ng Panginoon. Panginoon na bahala doon. Mas wais ang Panginoon kung paano siya gaganti. Hayaan mo na lang. At saka mamaya na pala. Saka nakakadagdag ng stress mo. Alam mo yun, wala ka naman magawa. Meron kang magagawa. Yun, sige, isolba mo kung meron kang magawa. Pero yung pagkakataon wala kang magawa, chill, hayaan mo na lang. Kasi isipin mo na lang, namumblema ka, nakaupo ka. Yung parang kung ganito, baka umabot na kagad dito. Diba? Pointless. Kinahayaan mo na lang, Panginoon. Alam niya kung kailan niya gagawin. And also redemptive in purpose. How? Tingnan nyo Okay. Palawakin lang natin yung understanding natin. For example, injustice, nangyayari ang injustice, of which nangyayari talaga ang injustice. Alam niyo kung anong good thing doon? Anong good effect? Hindi ako sadista Good effect. Yung tao na ginagawa ng injustice, lalapit siya sa Panginoon. Mauunawaan niya finally na walang taong perfectly makakatulong sa kanya. Kundi ang Diyos lang. Kaya nga whether it's sickness, it's injustice, it's problem, lagi kong prayer, yun lang, paulit-ulit. Lord, pagalingin mo, pero ikaw makilala. Panginoon, papanaralunin mo, pero ikaw makilala. Laging ganun, para makilala ang Panginoon. Yun lagi yung purpose. Whatever angle yung piniplay ng Panginoon, let God do His orchestra. Greatest, music director ang Panginoon. Mag-orchestra ang Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon. I-pray mo lang. Just ask God, Lord, how should I play my tune? Okay? Anong tugtugin ang gagawin ko, Panginoon? Alright? So, yan. Para hindi kayo magaya sa akin. Okay? Maubos ang buhok. Alright. Taking revenge means we are trying to sit on God's throne. And we do not want to take the possession of God. Okay? Ito yung, lalo na, again, going back to people in persons in position. Okay? We only have to respect. Kung minsan, yes, I get it, masakit minsan mag-respect ng person. But go back sa pag-respect doon sa position, even not the person. Okay? Okay, tignan natin yung example ni David, looking back doon sa napag-usapan natin. Okay? Si David, nag-focus siya saan? He chose prayer. Ilang beses yon, pray siya ng pray. Ang galing ng Panginoon, nag-provide ng priest, which is si Abiathar. Si Abiathar, siguro, ewan ko kung alam niya na, nagdala siya ng ephod. Kompleto yung kanyang mga tools bilang isang priest during that time. He focused on prayer. Si David, he focused on patience. Panginoon ang bahala. 7 years, 10 years? Grabe naman pasensya yan. Ito yung pasensya literal na bilog. Tamis. Okay, and in spite na it took 7 to 10 years, alam kong he chose peace. Why? You can read it in the Psalms. Sabi niya ulit ganon, I am surrounded by my enemies. Pero at the same time, ano sabi ni David? Okay lang ako. Okay? Yung peace ko sa Panginoon. Kahit may storm, alam kong kasama ko ang Panginoon. And that's fine. No? Pero ito, si Saul actually, ganito yung nangyari. Nung si Saul, nagkausap sila ni David, at ganito yung sinasabi ni David sa kanya. Ang sabi ng Bible, Saul repented. Okay? Saul repented. Pero sabihin ko sa inyo, may 3 klase ng dalawa lang sasabihin ko ulit. May 2 klase ng repentance. Ano yun? 1, change of mind. Okay? Repentance is a change of mind. Dati akala mo tama, then na-realize mo mali. You change your mind. Okay? Dati iniisip mo na yung pornography, yung premarital sex, yung bisyo, yung kung ano-ano pa, akala mo okay lang yun because it's the norm of the world. It's the norm of the society. Then finally, nagkaroon ng repentance. You change your mind. Mali pala. Second form ng repentance. Ano yung una? Change of mind. Secondly, change of lifestyle. Hindi ka lang nagbago ng isip, nagbago ka ng ginagawa. And that's a whole different level.
Si Judas, nagrepent din actually. 'Di ba? Pero more like remorse. Sabi niya, mali yung ginawa ko. Pero mali yung next na action. Si Saul, ganun din nangyari sa kanya, temporary lang. Sabi niya, patawarin mo ako anak, mali nga talaga yung ginagawa ko sa'yo. Sumunod na mga chapter, hinanting niya na naman si David. So, there was repentance, there was a change of mind, pero there was not a change of lifestyle. Okay? Pero na-acknowledge niya, kaya siya nag-repent kasi sabi niya talagang righteous tong anak ko na ito si David. Alright? Yun. So here, few things. Tapos mag-end na ako sa ating illustration. Okay? 1, pray instead of plotting. Alam mo yung minsan nakaupo ka sa inis mo, sa galit mo, nag-isip ko kung paano ka gaganti. May palabas si, di ba? May eksena yun si Jody Santa Maria. Nasa squatters area siya. Tapos gusto niyang gumanti. Gaganti siya. Alam mo yung, minsan ganun tayo sa inis natin, nakaupo lang tayo, nag-isip tayo, paano ba ako gaganti? Si imagine po nakita kay sasakalin mo siya, tatakpan mo yung butas ng ilong. Hindi siya makahinga. Okay, pray instead of plotting. Alam mo, the more you pray for the person, okay, the more you pray for the person, mas lalo ka nare-release. You can bless people. Right? Second, trust that God sees every wrong and will act justly. Tulad ng sinabi natin. Okay? Perfect yung scope ng Panginoon. Okay? Panginoon ang bahala niya. Nakikita niya lahat ng bagay. Siya, yung paraan niya, yung level ng ganti ng Diyos, siya nakakaalam. At sabihin ko sa inyo, by experience, mas nakakatakot yung ganti ng Panginoon. Okay, then 3, alright? Free your heart. Alam niyo yung isa sa sobrang libre at napakadali na makarelease ng stress sa body, nalaman ko lang ulit ito, na remind ako rather ng isang araw. Alam niyo kung ano? Breathing lang pala. Hinga ka na malalim. I-release mo very slow. Ginawa nyo ngayon, no? Okay. Medyo nakatulong, di ba? Okay. Free your heart from bitterness. No? Yung galit mo na, Lord, alam kong inis pa rin ako. Alam ko, Lord, na galit ako, di tama yung puso ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na matanggal ito sa damdamin ko. Mawala yung inis ko, mawala yung galit ko. Right? Let's end. 1, again, let's go back to our conversation earlier. Yung kay David, yung kanyang restraint, it became his testimony. No? Oh, nakita ng mga 600 men niya. Later on, hanggang sa tumanda si David, bit-bit niya yung ganong attitude. So yung mga tao niya, mababasa niyo yung pamangkin niya, si Joab, inis na inis kay David eh. Ano ba, patayin na natin. Ayaw pa rin ni David. Pero it was his testimony. Okay? Second, his integrity was a witness. Ano? Pinakita niya na yung kanyang character, yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya, nagpapakilala kung sino ngayon ang Diyos sa kanya. And remember this, mga mananampalataya, dito Christian tayo. Pag lumabas tayo, Christian din tayo. You are ambassadors of Jesus Christ. You are bearing His cross. So pag lumabas tayo, ito ha, tip. Paano, Pastor, pag nahihirapan ang damdamin ko, talaga nainis na ako. Proverbs 16, huwag kang hihinga. Hindi, huwag kang magsasalita. Pigilan mo yung sarili mo. Pray. Okay? Bakit? Right now, I am a representative of Jesus Christ. My integrity is my witness. Right? Third, his faith brought peace. Dahil yung tiwala niya sa Panginoon, siya yung pinaka-relax na tao. Siya na yung hinahunting. Kita nyo ang may power during this time, ang nag-hunting during this time si Saul, pero siya yung pinaka-mabigat yung damdamin. Siya yung pinaka-mapait yung panlasa sa lahat. Si David, hayahay, kahit siya yung nagtatakas, siya yung bagawa minority. Okay? Let's go back to the story. This is si Kreiner after some years. And we continue the story earlier. Nung, sabi niya, di ba, si Ike, love na love niya si Iker, na hindi niya maunawaan. Nung nangyari na yung hearing, he was very ready. One, forgiven niya na kaagad, automatic. Okay? Forgiven niya na kaagad si Kreiner. Ito yung weird. Sinulatan niya si Kreiner. Baylo, bawal niyang puntahan kasi baka mapatay niya eh. Okay? So, letter lang. Sa letter, ito yung sinulat niya. Okay? Na, Kreiner, I lost my son. Can you replace his spot? Can you be my son for the rest of your life? Weirdest letter.
Sabi ni, panoorin yung 15 minutes lang yan. 3 weeks to 1 month daw, naka-receive ng letter si Ike. Ito yung sabi sa letter. Did you know I was praying to God that if He is real, He will send me a letter? Tapos ito yung sabi ni Ike. Ay ni Kreiner. Sabi niyang ganon. If you really want me to become your son, I know I do not deserve it, but I will be very happy to be your son for the rest of my life. In that story, hindi tayo si Ike. Tayo po si Kreiner. We do not deserve to be in the position to become sons of God, to become children of God. Okay? Hindi tayo deserve nun. Itsura naman natin. Diba? Mukha ba tayong karapat dapat maging anak ng Diyos? Pero sinulatan tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, gusto kita maging anak, ha? Buang-buang ka, pero gusto kita maging anak. Pasaway ka, pero gusto kita maging anak. Okay? Kailangan na natin mag-reply. Lord, hindi ako deserving, pero thank you so much. Anak mo ko. Papasalamat tayo dahil kay Jesus Christ. He gave us that permission and authority to become children of God. Through His death, through His resurrection, we are permitted, we are given the position. Written na yan sa langit. Written na sa birth certificate mo. Parent, God the Father.